Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan. Pagkalipas ng 13 paghahanda, ako ay nagbalik upang maghiganti sa bayang puro pasakit at paghihirap ang ibinigay sa akin. Ang bayang nag-alipusta sa aking ama at sa akin. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, ang nagbabalik bilang Simon. Sa umaga ng Disyembre ay naglalayag ang Bapor Tabo patungong Laguna. Lula ng bapor ang mga mahalagang tao sa bayan. Naroon sina Doña Victorina, Don Custodio, Ben Zaib, at ako na nag-uusap kung paano malulutas ang problema sa ilog. Samantala, sa ilalim naman ng kubyerta ay matatagpuan ang mga Pilipino at Indio na nagsisiksikan kasama ang mga maleta, baul, basket at tampipi. Naroon sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio na pinag-uusapan ng tungkol sa balak nilang pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Maganda yung nagawa mo, di ba? Brilliant. I have a book, man. Ito naman sa inyo? Ano na ba yung nagawa ko? Roman. Don Simon, saan kayo nang galing? Kahit hindi niyo nakita mga gandang talawin na naraanan natin. Walang katuturan sa akin yan. Marami na akong nakitang mga ilog at tanaw. Ang tanging mahalaga lang sa akin yung mga nagpapabalita ng mga alamat. Kung sa alamat ay may iyong masasabi sa iyo, Basil. Nariyan ang malaman na matungbuhay. Ang nagmimilagro sa Nicolas. At ang yungib ni Doña Eronima. Na maaaring isalaysay ni Padre Florentino para sa atin. Noong unang panahon, ay may isang mag-aaral na nangangakong papakasalan ang kanyang dalagang kababayan. Di ba nila alam? Babalikan kita. Pangako? Pangako. Paalam. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot. Habang ang dalaga ay patuloy na naghihintay sa kanya, sa tagal ng kanyang paghihintay ay lumipas, na ang kanyang kababataan at siya'y naging isang matandang dalaga. Hanggang isang araw, ay nabalitaan niya na ang kanyang hinihintay ay isa ng arsobispo sa Maynila. Nagdamit lalaki siya at pumunta sa ilog upang mapagkita sa kamahalaan para tuparin ang kanyang ipinangako. Parang awa mo na! Makasalan mo ako! Hindi ba't iyon ang iyong pangako sa akin? Yun ang pangako ko sa'yo noon. Ngunit hindi pwede na mangyari ang gusto mo. Dahil ako isang arsobispo na. Tama. Mahirap ang kanyang hinihingi, kaya ang arsobispo ay nagpagawa ng kuweba sa may ilog para sa kanya. Dito siya tumira at dito rin siya inilibing. Maalala ko lang, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan dako ng lawa napatay ang kriminal na si Ibarra? Siya nga, Kapitan. Saan? Halika at ituturo ko sa inyo. Gabay sa lupa. Magtanim ka doon. Ano mo gustong gawin doon? Sino? Display ka. Nasa si Cabezang Tales. Ano yun? Dahil sa di mo pagbabayad ng buwis, ang iyong bukid ay kinukuha ng pamahalaan at binabalik sa mga praile. Amin ang bukid na yun! Matagal na namin binubungkal yung mag-anak. Ba't niya akin ng mga praile? Di ko ibibigay ang bukid kanino man.
Bakit wala pa si Ama? Hindi ko alam saan siya napunta. Ano ba yung ginawa sa kanya? Asan na siya? Kapag daang piso ang hinihingi ng aming pinolo, kung hindi kayo makabayad, ipamamatay agad ang iyong ama. 500 piso? Ngunit saan kami kukuha ng ganong halaga? Wala lang pakialam kung saan kukuha ng pangbayad sa amin. Pero kapag di nabigyan ang pera, papatayin namin ang iyong ama. Okay? Ano gagawin natin? Asan? Okay, alis po muna. Tao po. Gusto ko sanang magbenta ng mga gamit. Kailangan ko kasi ng pera. Ah, hindi. Sa iba ka na lang. Ay, girl. Sige, salamat po. Tao po. Tao po. Ano kailangan mo binili? Gusto ko sana magbenta ng mga gamit ko. Kailangan ko kasi ng pera. Tignan niyo. Sige, kukunin ko na lahat ito. Maraming salamat ho. Salamat ho. Magandang umaga ho. Gandang umaga rin sa iyo. Bakit ganyan ang iyong mukha? Mukha kang problemado. Po, kulang po kasi ng 200 ang aking pera upang matubos si Ama. Alam mo ba ang iyong gagawin, Huki? Humiram ka ng 200 at isang lamo ang inyong bahay. Sabihin mong babayaran mo ito pag nanalo kayo sa usapin. Maganda nga pong daw gawin yan. Salamat po. Hindi ka na. Tawag mo. Maaari ba namin kayo makausap, Hermana Pencha? Sige, pumasok muna kayo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Hermana Pencha, ang dalagang itong kasama ko ngayon ay nangangailangan ng tulong. Anong tulong ba ang kailangan niya? Ang kanyang ama ay hinuling ng mga tulisan. Ngayon, humihingi sila ng bayad upang ito'y makalaya. Ngunit hindi sapat ang kanilang pera. Ngayon, ay pwede silang umutang sa iyo ng 250 piso. Ito'y babayaran niya kapag sila ay nanalo sa usapin. Sige, siya'y puutangin ko ngunit mayroon akong isang kondisyon. Ano pong kondisyon niyo? Ikaw ay aking pauutangin, ngunit kailangan mo munang manilbihan sa akin habang hindi mo pa nababayaran ang iyong hinihiram na salapi. Sige po, ako po'y pumapayag sa inyong kondisyon. Maganda kung gano'n. Ito na ang iyong hinihiram na salapi. Magsimula kang manilbihan sa akin bukas. Salamat
Salamat po. Maraming salamat, Hermana Petsa. Kami ay mauna. Sige, mag-iingat kayo. Magandang hapon sa iyo, Basilio. Kanina pa kita hinihintay. Ano nga palang bagong balita sa bayan? Wala, maliban sa nangyari kay Cabezang Tales. Oh? Bakit? Ano nangyari kay Cabezang Tales? Ang kanyang bukid ay dito ng mga praile at hindi lamang yan. May ilang araw rin siyang nawawala dahil sa siya dinukot ng mga tulisan sa bundok. 500 piso ang hinihingi ng mga tulisan upang siya'y matupos. At ang kanyang anak na dalaga, si Uli, ano nangyari sa kanya? Bilang kabayaran sa perang hiniram niya, siya isang taong maninilbihan bilang opisan ni Hermana Petsa. O siya, mauna na ako. Mag-iingat ka. Pagkatapos na. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? Sino ka? May 13 taon na nang ako'y tinulungan niyo sa paglilibing ng bangkay ng aking ina sa lugar rin ito. Matutuwa ako kung matutulungan ko rin kayo. At sino ako sa iyong palagay? Kayo'y sa aking ganang banal. Maaaring patay na kayo sa iba, maliban sa akin. Hawak mo, Basilio, ang isang sekreto na maaaring ito. Basilio, itigo mo ang iyong bibig. Ikaw at ako'y uhaw sa katarungan. Ako nga yaong naparirito. May 13 taon na ang nakalilipas. Upang bigyan ng huling parangal ang dakilang kaluluwang nagbigay sa akin ng buhay. Ako'y muling nagbalik upang wasakin ang pamahala ang sumira sa kanya. Sa ilalim ng aking pagbabalat kayo, ako'y naglibot sa mga bayan. Nakita ko ang pag-iimbot sa anyong talaga namang kasuklam-suklam. Nagsabog ako ng ligalig upang sa pag-iwas, nooy kumapit sa kahit anong lunas sa pamahalaan. Upang hindi na rin matakot ang mga tao para lumaban laban sa mga pamahalaang mapanakit. Pero nung malapit ko nang makamit ang aking mga minimit, narito kayong mga kabataan. Isinisigaw ang pagkamastil at inaawit ang pagtitiwala sa pamahalaang nais kong wasakin. Anong hinihingi ninyo? Kamatayan. Humihingi kayo ng pagkakapantay-pantay mula sa Espanya. Hindi nyo ba alam na nilalagay nyo lang sa panganib ang ating bayan? Ako'y magiging manggagamot. Paglilingkuran kong bayan sa pamamagitan ng siyensya. Ang siyensya ay siyang di layunin ng tao. Ang karunungan ay panghabang panahon. Ang lalo ng mga tao. Padaigdig. Anong ginagawa mo alang-alang sa iyong ina't kapatid? Ang tumangis dito taon-taon? Humingi ng katarungan? Ako isang mahirap lamang. At kung ialok ko sa iyo ang aking tulong, marami akong pera. Ang hatol ng hukuman? Hindi mababalik na ni isang buhok ng aking ina, ni isang ngiti sa labi ng aking kapatid. Hayaan na natin silang mamahinga at maging mapayapa. Pero wag sanang padanas sa ibang iyong manadanas na.
Huwag sana magkaroon sa hinaharap ng mga inang ginagawang baliw at mga kapatid na pinapatay. Walang mga alipin kung walang paaalipin. Ang tao ay sadyang masama na kapag nakatagpo ng masunurin ay magmamalabis. Ikaw, Basilio, huwag ka sanang maging ganoon sa kanila. Kamuyan ako? Pagkas lang ginawa nila sa akin at sa aking pamilya? Ang tao ay sadyang namumuhi, lalo na sa kanilang mga inaalipin. Siguro nga sa ngayon hindi mo pa lubos akong maintindihan. Pero sana pag dumating ang araw na ikaw ay mag-iba ng isip, hanapin mo lang ako sa aking bahay. At doon, ika'y tutulungan. Ngayon na binata, iwan mo na ako dito. Nagkamali kaya ako kay Basilio? Nag-aalinlangan kaya siya sa akin? O sadyang pinagmumuni-munihan lang niya ng sikreto ang kanyang paghihigay? Mamatay na ang walang kaya. Lakad na muna ako, Lolo Sen. Pipe! Buti nga sa'yo! Tama! Ibig niyo sabihin ay kailangan ko lisanin ang bahay ko sa loob ng 3 araw? Yan ang utos ng hukuman. Ang malaking pipe. Tama. Ginoong Tales, maaari ba kaming makituloy dito sa inyong bahay? Ang inyong bahay ay malapit sa Chania at San Diego, na pinagmumulan ng aking mga suko. Opo, kakaligod ko, Don Simon. Siyempre ako yung Don po. Mga mamamayan, meron ako ditong daladalang iba't ibang mga alahas. Ito'y makikinangat ang iba'y kasama pa sa kasaysayan. Meron ako ditong ginamit pa ni Cleopatra na natagpuan pa sa pyramid. Ang iba na may singsing na ginamit pa ng mga mambabatas ng Roma na natagpuan ko pa sa Carthage. Narito sa loob nito, ang katulad ng sa mga manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, panglunas at ang panglason. Sa aking kapangyarihan ay maaari akong maghasik ng kalagiman sa mga tao dito sa Pilipinas. O kayong mga gustong bumili, pumili na kayo. O ikaw, Ginoong Tales, may gusto ko bang ipagbili? Naghahanap ako at bumibili rin ng mga hiyas. Kabesa, ang relikari ni Maria Clara. Tama.
lang, pumili lang kayo. Aba, Ginoo, nagustuhan ko ang disenyo. Magkano mo ito ay pagbibili? 500 piso? O gusto mong ipalit na lang sa ibang hiyas ko dito? Kung tutularan niyo mo muna. Pupunta muna ako sa bayan upang tanungin ang aking anak. Baka gabi na ako bumalik. Sige, Ginoo Tanis. Mag-uumaga na ngunit wala pa rin ang kabesa. Pati ang aking revolver ay nawawala rin. Aba, may isang liham. Mula sa kabesa. Ginoo, patawarin mo ako. Kinuha ko yung pag-aari. Gayong ikaw ay aking panauhin. Kapalit ng aking kinuha ay narito ang relikalyo na alam kong naibigan ninyo. Kailangan ko ang sandata. Umisan ako upang sumama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong huwag na magpatuloy. Dahil kapag bumagsak kayo sa aming mga kamay, ay hindi ko na kayo aariing panauhin. At malaki ang hihingi naming kapalit. Sa wakas ay natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Si Tales ay mapangahas, ngunit lalong mabuti. Tutuparin niya ang aking mga pangako. Don Simon. Oh, magtuloy kayo sa San Diego at hintayin niyo ako doon. May pupuntahan pa ako. Kamusta bakasyon? Ganun. Ganito, Ikaw, gusto ang bakasyon? Gusto ko na siyan. Palain mo, inimbita ako ng Braille ng pagtityani. Kilala mo si Pati Camora? oo. Siya ay napakaliberal. Mabait na tao, patrangka, napaka-prangka. Parang si Pati pa ako. Dahil madaming babae doon, nakarana kami. Kamusta yung sagani? Kamusta bakasyon? Mabuti naman, ganito. Pinitente! Mamaya Dito! Mamaya na yan. Mabuti na ako sa klase ko. Tsaka ipagpatawad mo. Hindi ako lumalagdan nang hindi ko muna inaalam at nilalaman. May lagda na rito ang dalawang karabineros celestiales. Ano pa ikatatakot? Kahit na, bigay mo muna sa akin yan at babasahin ko muna. At pagtapos ko ng basahin, kunin mo na lang ulit sa akin mamaya. Totoo itong mahaba. Nauukol dito ang pagdadala ng mukha ng makaraig. Sinukuyang inspirari na kinakaharap ng eskwelahan ng patanda ng wikang Kastila sa akademya. Ay, ayoko lumabad yung makaraing. Ngunit hindi ito paglaban kay makaraig, kundi Eh, mamaya na. Magsisimula na ang klase ko. Diyan ka na. Jason! Hoy, walang galang! Malas. Pilais, anong salamin? tinatawag na salamin ang lahat ng mga pinakitabang pangibabaw at kinalalarawanan dahil sa tama ng liwanag ng mga bagay na harap. Ngayon, Pilais, kung bibigyan kita ng mga aro at iarap sa iyo, anong iyong parang sabihin? Ang salaming kamagong ay kabilang sa mga salaming kahoy. Aray! Ikaw pinitente, anong sagot mo? Totoo bang ang salamin ay nahaluan ng mercury at iba pang alain? Nangyari po, ang ibig kong sabihin Ang ibig sabihin ay hindi mo alam ang iyong aralin. Bibigyan kita ng 15,000 sa klase. 15? Makakapal pa lamang ako iliban. At sakaling may bibilang ang sa ngayon ay 5 lamang. 5 araw, tagliban. Ayun ang lahat. Ngunit, Padre, kung lalagyan ninyo ako ng marami
Ayusin ninyo ang tungkol sa akin pagliban sa ngayon. Hindi maaari yun. Sapagkat hindi matatanggap natin ang isang wala sa klase ay makakabigas ng karali. Sa ganyan sinasabi ninyo wala sa klase at nasa klase. Ay nako. Metaphisiko raw ito penitente. Ilaw lamang. Ano masasabi mo, ilawang pilosopo? Kung pagkakapate, maaari ako ilagyan ninyo ng liban na iyong ibig. Ngunit wala kayong karapatang ako'y kutsain. Hindi na mapatiis pa, ako'y liliban na. Tuloy. Oh, Sagan, ikaw wala. Ang amay mo, kamusta na? Mabuti naman po kami ng pasta. Kung ganun, sige, maupo kami. Salamat. O siya nga pala, bakit ka na pa rito? Kung maaari po sana ginawang pasta, tulungan po ninyo kami na maaprubahan ang aming hinihiling na Akademya ng Wikang Kastila. Kaming mga kabataan ay naniniwala na ipagmamalasakit nyo kami. Kung sakaling sangguniin kayo ni Don Custodio, sa kanya magiging pasyahan. Walang makakahigit sa pag-ibig ko sa mga maunlad na mithiin. Ngunit ayokong malagay sa alanganin, binata. Ewan ko kung batid mo ang kaselan kong kalagayan. Kailangan kong gumalaw sa isang maigpit na isang guhit. Iyon ay isang kompromiso. Di namin ibig na kayo ilagay sa kompromiso, Ginoo. Kahit bahagya lamang alam ko sa batas, sa akala ko naman ay di masamang katigan ng pamahalaan ang mga dahilang hangarin at sikaping maisakatuparan iyon. Iyon ang aming tinutungo. Sa paraan lamang kami nagkakaisa. Kapuri-puri nga ang tumulong sa pamahalaan sa kanyang mga dakilang layunin. Ngunit hindi tama ang gumawa ng salungat sa panukala nila sapagkat ang gayo'y nakakasugat ng karangalan na siyang haligi ng bato ng mga gusali ng pamahalang nananakot. Ang isip ko ay humahanap ng matibay na saligan ng pamahalaan kapag naumang sa panganib. Ang katarungan at katwiran ay siyang sa akala ko'y lalong magtatagal. Sigani, limutin muna ang pagpupurong ganyan sapagkat ito'y mapanganib. Hayaan mo muna ang pamahalaan na mamahala. Ngunit ang mga pamahalaan ay yung mga tao rin na maaaring magkamali. Ganun pa man, magtiwala kayo sa kanya. Ang alam ko'y sa lamat ng Vice Rector na si Padre Sibilas pagturo ng Wikang Kastila. Ngunit hindi sa layunin, kundi sa pamamaraan lamang. At kayong magagaling sa Kastila ay bakit makikihalo rito? Ano ang nais ninyong may turong mabuti? Lagi nabilin sa akin ng aking amain ay ang isipin ang kapwa gaya rin ng sa akin. Hindi ako naparito para sa aking sarili. Naparito ako para sa pangalan ng mga taong wala sa kaputihan. Sagan, mabuti pa, limutin mo muna yan. Ang mahalaga, tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. Diba ang kinukuha mo ay medisina? Tapusin mo muna ang pag-aaral mo at pagkatapos nun, mag-asawa ka at manahimik. Huwag ka muna lumawak sa kilusan at kaguluhan katulad nito ngayon. Ginoong Pasta, kapag ako'y tumanda ng katulad ninyo, at ako'y lumingon sa aking mga pinagdaanan, at ang makita ko'y ukol lamang sa akin ng aking mga pinagsikapan, at wala akong nagawang anumang dapat gawin para sa bayan at aking sa mga kababayan. Bawat uban ko'y isang tinig para sa akin, at ikahihiya ko ito. Paalam na, Ginoong Pasta. Kaawa-awang ginagawa. Ano pa nga ba ang iibigin ng lahat kundi ang masasabing ganito ang ginawa ko sa bayan. Ngunit isa lang itong putong laurel na masana kapital. Hindi iyon makakapagbigay ng pagkain. Kaawa-awang isagan. Pagdating sa patama, labot ka sa akin, ha? Ikaw, paliit at
Marites na. Ulit. Baka may sawa ko. Ano kay Roga? Kamusta ang negosyo? Ayusin mo. Mahirap. Mahirap na akin negosyo. Alam mo ba, niligtas kita sa mga opisyal na nagkakabala sa'yo. Ako na ang nagpautang sa kanila. Hello, Dino Simon. Alamin na may utang sa akin na hindi ko masingit. Ako na ang magbabayad muna sa mga utang. At ang mga resibo, ibigay mo na lang din sa akin. Resibo? Wala din kayo sa akin. Ganun ba? Kung gayon, kapag nakita mo na lang sila, ituro mo sa akin. Ako na ang magniningil sa kanila. Tara, doon tayo mag-usap-usap, wala masyadong maraming tao. Chinese. Litik ako bigla ni Dave. Nagulat ako. Quiroga, ikaw ay may utang sa akin 7,000 piso. At kung matutulungan mo ako sa aking gusto, ay gagawin ko na lamang itong 7,000 piso. Ano akin gawa, Sinyo Simon? Alam ko nakakapagpasok-labas ka ng mga bagay na gusto mo sa Advan at nakapagbibili ka rin ng mga armas ng mga pride. Oo nga. Pero ako marami susurol. Ngunit ako bigay lang sa mga pare. Ang gagawin mo lamang ay magtago ng mga kahon ng mga sandata sa iyong bahay. Ngunit papanganib yun. Hindi ka manganganib kahit bahagyaman. Ang gagawin mo lamang ay magtago ng mga sandata. At dadating ang mga araw na unti-unting ilalagay ito at itatago sa mga bahay-bahay. At pag naghalughog na, madaming mabibilang kong tao. Ngunit Quiroga, ikaw at ako'y makikinabang doon sa pagsusumikap na palayain ng mga bilanggo. Ngunit, Sinyo Simon. At kung nagdadalawang isip ka, ay hahanap na lang ako ng ibang makatutulong sa akin. At babayaran mo ako ng 7,000 piso ngayon. Siya. Basta marami mahuhulit na ako, ha? Sinyo Simon. Sige, Quiroga. Jabra, hindi dapat na sa'yo pa pinapanisan. Saan na tayo para sana? Bakit ka ba mahal Gaming nga kita? Ginaso ko na naman. Alam mo, John. Malimig yan. Jonathan, namimiss ka na daw niya. I miss you. Manig kayo sa akin. Ang lahat ay nilikha lamang ng paningin. Hindi totoo ang espinge. Paano mo sasabihin likhain ng mga salamin? Ayon sa mga nakakita, ang ulo ay nasa loob ng kahon at nakapatong sa mesa. Sa palagay kay gawa iyon ng mga espiritismo. Upang matay akong nasa loob ay isang jablo o isang salamin. Tumuhin natin ang perya sa Quiapo. Ayok po namin. Ako nga pala si Sir Needs, mga ginoo. Nasa mo makita ang spring eh. O ganyan, halina kaya sa loob. Hintay, Mr. Leeds. Kami mga angel hindi madaling paglinlangan. Alam namin ito ay lahat ay nilikha lamang ng paningin. Nais nyo bang ibunyag namin ito? Bakit hindi? Basta, wala na naman kayo sisiyahin. Sa ngayon, Sige pa ito. Ang salamin, Dino. Ang salamin. bakit? Hindi ko alam kung saan tinagawa sa inyo. Sa akin ay naiyon ko sa aking hotel. Gusto niyo ba makita ang sarili niyo? Namumutla pa kayo ng nag-aalala? Sige, mapuna ikaw doon. Magsisimula na akong palabas.
Minsan pagbisita ko sa Mary ni Nicoco, noong ika-4 na libing, ay may nakita akong baon na ito. May niya, sir. Kuya, ang baho naman na may patay! Uy, nakapag ng siglo. Ang baon na ito ay nagtataglay ng ako at yung mga parasang papel na may nakasulat. Maaari na, kung lamang kayo hinga ng malalim, dahil ang pagkawas ng ako ay makakasiyan ng ito. Hindi ko malaman ang aking gagawin nun. Hinignan ko ang daw ng papel at hindi ko maintindihan ka na sulat. Bigla nabulot ko na lang sa kamay ko. Pagbasahin ko sa pangalawang papel, sinuri ko ang kawan at nakita ko ang umulong niya. Nawala ang umulong. Pag-alaman ko ang dalawang makapangyarihan salita, nakalagay dito ay buhay at kamatayan. Ladies and gentlemen, with only one word, I will give life to this box. Darmo! Sabihin mo ngayong pangalan. Ako si Mutis. Isinilang ako noong panahon ni Amises at namatay noong pananakop ng mga Persya ng panahon ni Cambyses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia ay natuklasan ko ang lihim ng mapangpanggap na ni Haring Smerdis. Sa takot niyang ipamalita ko ang kanyang lihim, ay pinangyaya niya ako sa pamamagitan ng tulong ng mga paring Ehipto. Noong panahong iyon, ang mga paring makapangyarihan at siyang namamahala sa bayan at kanilang ginamit ang isang paring Abydos upang ako'y maharang. Umiibig ako noon sa isang dalagang ana ng pari. Siya'y minimithi ng pari ng Abydos at ang ginawa'y lumalang kaguluhan at sinangkalan ang pangalan ko. Ako'y nasakdal sa salang paghihimagsik. Sa pagtakas ko, ako'y hinabol at pinag-usig hanggang ako'y mapatay sa lawang Morles. Buhat sa kabilang buhay ay nakita ko ang tagumpay ng pagparayan, paglilinang. Nakita kong pinag-uusig gamit araw ang dalagang iniibig sa templo ni Isis, si Philae. Tinugis siya ng pari ng Abydos na walang tigil. Ang tumutugis ay parang pagtitiis ang kaawa-awang dalaga, ang pari ng Abydos. Nabuhay akong muli upang siwalan ang inyong kabuktutan. Pari ng Abydos, mamatay, nabastaman sa kabanalan, mapanirang puri. Tingnan sila ng Menacha! Sa'yo ka ba? Gabi na sa kanya, huwag kainin ang sopas na yun. Malagay ko ay na-hypnotize mo siya ng bulong nakatitig sa kanya. Dapat ipinagbabawal ang palabas na ito. Walang relihiyon! Walang respeto! At higit sa lahat ito ay nagawa ng pamamagitan sa salamin. Ito naman yung Dexa. Labas sa masabot. Almost there too. Di ka na ako sa pag-aaral, Inay. Ano? At paano ang aking pangako sa iyong ama na pag-aaralan kita hanggang sa maging abogado ka? At ano naman na mapapala ko sa pagiging abogado? At anong sasabihin mo? Magiging isa kang pilibustero, bibitayin ka. Kailangan tayo magtiis, anak. Masyadong makapangyarihan ang mga Dominikano sa universidad. Magtiis ka, anak. Magtiis ka. Bayaan mo tutulong tayo sa prokurador ng mga Agustino nang siyang mamagitan sa mga Dominikano at nang makapag-aaral ka muli. Tutulisan na lang muna ako.
pala, Don Simon. Magandang gabi po, tuloy kayo. Magandang gabi rin. Kamusta na siya? Malubha na eh. Bahagyan na lang ang tibok ng puso niya. Pati nga pulso, mahina na. Nagpapawis na rin tuwing madaling araw. Kalat na kasi yung glason sa masiselang bahagi ng katawan niya. Walang ano, may maaari na siyang mamatay. Gagaya ng Pilipinas. Ang lalong nagpahina sa kanyang pagdaramdam ay ang kanyang mga pangamba. Katulad ng pamahalaan. Pakinggan mo ako, Basilio. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang isang digmaan sa aking udyan. Ang lahat ay nakahanda na at tiyak ang aming pagkapanalo. Sa aming pagkapanalo, ang mga hindi sumama ay ituturing na namin kaaway. Narito ako upang ipamungkahi sa iyo ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Paghimagsik? Ang ibig sabihin niyo doon, Simon? Ang aking kamatayan o ang aking hinaharap? Saan ka kakampi? Sa amin o sa pamahalaan? Ngunit anong gagawin ko doon, Simon? Napakadali lang. Lulusob kayo ng iyong pangkat sa kumbento ng Santa Clara at doon kukunin niyo si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Huli ka na doon, Simon. Patay na si Maria Clara. Kanina lang mga ika-6 ng gabi. Patay? Anong patay ang pinagsasabi mo? Kinalulungkot ko to doon, Simon. Ngunit ito ay katotohanan. Nandiyan sa mesa ang kasulatan galing kay Padre Salvi. Kaninang hapon, pinatugtog na ang abunyas para sa kanya. Patay? Patay nang hindi ko nakikita? Namatay nang hindi na lamang nabubuhay ako? Hindi yan maaari. Lolita, Donya. Nakita mo ba ang aking asawa? May balita ka ba sa kanya? Wala akong balita kay Don Tiburcio. Donya Victorina. Kung ngayon, nais mo iparating mo sa kanya na pakikinusin ko ang Guardia Civil. Buhay siya o hindi, kailangan ko siyang matagpuan. At kung hindi, kailangan ko pa mag-antay ng 10 taon para lang makapag-asawa ulit. Mag-asawang muli? Kanino naman, Donya? Yung Lolita Pelaez. Hala, sige. Usap na nga kayo dyan. Kagabi, di mo ako pansin sa teatro. Minamatsagaan kita at ang iyong mga mata ay walang alis sa mga artista. Wala akong nakitang artista, Paulita. Ikaw lamang ang aking tinitingnan. Ikaw ba'y nakakasiguro? Oo, Paulita. Ikaw lang talaga. Siya nga pala, huwag mo sabihin sa iyong tiya na si Don Tiburcio ay nasa bayan ng aking amain sa aming lalawigan. Hindi sagad. Saan ang iyong lalawigan? Sa sulok na iyon ng Pilipinas ay di ko ipagpapalit sa libong mga palasyo lungsod. Doon ako'y nabubuhay na parang hindi nakakilala ng mga manlulupig. Oo, Paulita. Ang bayan kong iyo'y iniibig ko higit pa sa lahat bago kita nakilala. At kung pupunta ka roon, ang bayan ko'y magiging ganap ng Eden. Aawit ang mga tubig sa batis. Magiging perlas naman ang mga bula sa dagat. Isasama kita roon, Paulita. At di magtatagal, ang buong Pilipinas ay magkakaroon na ng mga daang bakal. At mas mapapadali na ang paglalakbay. Kailan? Kung ako'y matanda na? Di mo alam kung anong magagawa natin sa loob ng ilang taon, Paulita. Ang ating kinabukasan ay nasa atin, kulay rosas. At sa haba-haba ng daang bakal, sigurado kong maraming bagong bayan ang makakita natin. Narinig ko ang mga sipol ng vapor, ang mga ungol ng tren, at ang mga dagundong ng makina. Ang mga Kastila at Pilipino ay makikipagkamay at doon magsisimula ang kalakal ng industriya. Mga pangarap isagad, paong mga pangarap lamang. Ang dinig ko ay marami kayong mga kaaway. Ang iyong tiya ay isang hangal, sapagkat hindi niya kaya mabuhay nang wala mga busabos. Kami nga'y mayroong may mga kaaway, ngunit kami magtatagumpay. At kung kayo'y mabigo, alam mo kung gaano kita iniibig, Paulita. Alam mo na ang ligaya ko kapag nakita ko sa iyong mga mata ang pag-ibig. At kung kami mabibigo, ako'y mamamatay ng maligaya. Paulita, halika na, uwi na tayo at magdidilim na.
Pati yung anak. Tara, magdiwang tayo para sa pagkabigo natin. Bibalik sa mata niya. Katusuhan at sa lupa, pansin sa mga binatang may magandang kalooban. Sayang, di dumali si Basilio, lalasing sana natin siya. Hanggang kamakailan lamang ay nakatakang pansit ay para sa mainchi. Ngunit hindi ito kilala sa China. Ito'y tila sa mga Pilipino lamang. Ngunit niluluto at pinakikinabangan ito ng mga China. Gayun din ang nangyayari sa ating pamahalaan. Lahat ay nakikisali sa piging at pagkatapos, sinasabing walang pinakamasamang bayan kundi ang Pilipinas. At walang sawing palad ng pamahalaan kundi ang pamahalaan ito. Iuukol natin ang pansin sa bayan ito sa pamahalaan. Kung ang busog na tiyan ay pupuri sa Diyos, ang gutom na tiyan naman ay pupuri sa mga praile. Alisin niyo ang mga praile at mamulimlim ang kabayanihan. Maglalagay sa kapangyarihan ang mga magkatao ang kapakanan ng bayan. Sa Pilipinas, walang praile at walang Indio. Hanggang kahit ng abang pamahalaan sa kamay ng mga inchik, gaya ni Garamba. Masundan tayo, natanong ko sa lipat sa inyo. Ano ba sa tsunami?
Ano yung mabuti? Hindi na kami mahirapan na hanapin ka. Tuloy ka. Narinig ko ang iyong talumpati sa galing. At labis kitang hinahanghaan. Salamat, Padre. Ngayon sagutin mo ako. Ano ang nais ng mga estudyante sa aming mga Friday? Ang tuparin ang inyong mga tungkulin, Padre Fernandez. Ang tungkulin ko sa rin ninyong tinanggap na kayo pumasok sa inyong lipunan. Nagkaroon kayo ng sagutin sa sakatauhang kinabibilangan namin. Ano ang pananagutan namin iyon? Ang pagbutihin, ang kaasalan at kalusugan ng bayang marangal, matalino at maunlad. Hindi ba namin iyon tinutupad? Hindi, Padre. Ang kalayaan ay kaakibat ng tao, talino at katarungan. Ang pagtanggi ninyo mga praile na magkaroon kami ng kalayaan ang dahilan ng kawalan namin ng kasiyahan. Mabigat ang iyong mga paratang sa gahi. Kung ano kami mga Pilipino ngayon, ay kayo rin ang may dahilan. Ang lahat ng pagkulang ay sa aming mga praile ay binubuntun. Sa akala mo ba'y walang budhi kami mga praile? Ang pamahalaan siyang nag-uutos sa amin at kami tagasunod gaya ninyo. Kung gayon, nais ba ng pamahalaan na kami magkawatak-watak? Hindi iyan ang ibig sabihin ko. Kung hindi ito, may mga batas na galing sa mabuting hangarin, ngunit masama ang nagiging bunga nito. Sa sandaling magkubli ang mga praile sa pamahalaan, ay sa pamahalaan na makikutungo ang mga estudyante. Ano ang gusto ng mga estudyante na gawin namin mga praile? Huwag ninyong hadlangan ang pagkakaloob ng kalayaan sa pagtuturo, Padre. Parang yun ang hinilig sa aming mga praile na kami magpakamatay. Kung gayon, wala na tayong pag-uusapan, Padre. Gising ka na pala? Kamusta si Basilio? Nahuli ba siya? Oo. Ikaw mabahala ka na dyan. Makakasama ka naman dito sa'yo. Kailangan ko siya makita. Wag! Kailangan ko siya makita. Wag! Si Basilio. Wag! Kailangan ko makita si Basilio. Wag! Kapitan Tiago! Basilio, kailangan ko siya Alam mo makita. lang! Wag ka! Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Patayin si Kapitan Tiago! Pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Uli na, yan ka ba? O kayo pala, Hermana Bali. Tuloy mo kayo. Alam mo na ba ang nangyari kay Basilio? O, anong balita? Hindi mo ba nabalitaan na dinakip si Basilio? Ano sabi ninyo, Hermana Bali? Dinakip si Basilio? Oo. Nandun siya nakabalanggo kasama ang ibang mga estudyante. Hindi. Huli! Huli! Diyos ko! Tata Selo! Tata Selo! Huli! Anong nangyari? Nahimatay ka nang malaman mo ang nangyari sa inyong kasintahan. Si Basilio? Paano na si Basilio? Si Kapitan Tiago ay patay na. Sino ang nalalabing tutulong sa kanya upang makalaya? Si Padre Camora, di ba inatulungan mo niya ang lolo mo na lumaya? Maaring matulungan ka niya ngayon. Sa kanya ka humingi ng tulong. Kay Padre Camora, hindi. Ayoko.
Ayoko lumapit sa kanya. Kung gayoy, lumapit tayo sa hukom. Baka matulungan niya si Basilio. Sige po. Kailangan po namin ang inyong tulong, Father. Pumasok muna kayo. Punta ka na. Ay, Padre. Mauna na ako may tinatapos. O sige, ako na lang bahala kay Huli. Taka na, Huli. Ano bang may tutulong ko sa'yo, Huli? Tungkol kay Basilio, Padre. Anong tungkol sa kanya? Gusto ko sana tulungan niyo si Basilio na makalaya. Alam mo ba, Huli? Ng lahat ng bagay na nagkakalit. Arigo, Padre. Salamat na. Mauna na po. Dito ka muna, Huli! Halika dito! Anong gagawin niyo sa akin? Wow, Padre! Itigil niyo na, Padre! Bakit niyo ako pinatawag? Anong ngalan ng estudyanteng ampo ni Kapitan Tiago? Basilio, General. Siya nag-aaral ng medisina. Siya nga ang dapat na mapasahan. Ngunit mabait ang binatang iyon. Kung siya ipipil ng isang taon, nagwawalan siya sa pag-aaral, hindi siya makakatapos. Kung gayon, mas lalong siyang dapat mapasahan. Si Basilio, General, hindi siya kasali sa dinao sa pansitera ng mga estudyante. Siya ay walang kasalanan, General. Hindi mas lalong mabuti. Kung gayon, lalo tayong kakatakutan ng mga taong taga rito at hindi taga rito. Hindi ba kayo natakot, General? Saan? Sa bayan? Anong ikakatakot ko dun? Huwag mo ipagpilitan ng mga sagutin ko na ipasok sa iyo. Mangyari pang hindi. Ayaw ko na mawala sa kapulungan Espanya at ang mga Pilipino matigisin at hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ayaw ko rin malungisin ang aking kamay sa pagsasamantala sa kanilang kahinaan. Saan ka ba pumapali? Sa bansang Pilipinas o sa ating inang bayan na Espanya? Hindi ko ibig ang Espanya masumatan. Hindi ko lamang nais tayo maging masama. Ngunit, General, tinitiyak ko ako'y kakanig sa mga Pilipinong inaabit. Ang katarungan ng mga Pilipino sa
laban sa Espanya. Ngayon, tinatanggap ko ang iyong pagbibigay. Sa lalong madaling panahon, bumalik ka na sa Espanya. Lahat ng bilanggo yung magsilaya na, liban lamang kay Basilio. Hoy! Hoy, ikaw! Sandali! Bakit hindi pa ako pinapalaya? Ewan ko. Yun yung inutos lamang. Hindi kaya patay na si Uli. Sinusupa akong ipag-iiganti kita, Uli! Basilio! Malaya ka na! Don Simon! Tuloy ka. Mabuti naman at magaling na kayo, Don Simon. Narito po ako para sa isang mahalagang bagay. Wala nang nalalabis sa akin kundi ang paghihiganti sa mga masasama gamit ang lakas sa lakas. Matagal na nang sinabi niyo ay ako'y sumali sa inyong paghihimagsik. Ngunit nalaman ko ito isang malaking pagkakamali. Bilang ganti, ako'y nabilanggo at kundi dahil sa inyo ay hindi ako makakalaya. Utang ko ang aking paglaya sa inyo, Don Simon. Kaya kung bibigyan niyo ako ng sandata, handa akong makipaglaban sa kung sino man. May matuwid nga ako. Oo, may matuwid ako. Ang katarungay nasa panig ko. Ang aking usapi sa mga kulang palad. Sa lahat, Basilio, sa lahat. Halika, pumunta tayo sa aking laboratory. Alam mo ba kung ano ito, Basilio? Isang ilawan, Don Simon. Nitroglycerina? Dinamita ito, Don Simon. Oo, dinamita ito. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga naipong luha ng mga inaapi. Mamayang gabi, magkakaroon ng isang malaking piging. At itong ilawang itong ilalagay ko sa gitna ng kailan. Pagkalipas ng 2 minuto, ay lalamlam ang ilaw na ito. Patuloy ang sasabog. Sasabog ang buong bahay dahil naglagay din ako ng pulbura sa itaas ng bubong at sa ilalim ng sahig ng bahay. Ano ba yun? Wala na akong magagawa kundi tulungan kayo, Don Simon. Meron, Basilio. Meron pa. Pamunuan mo ang mga tao at magtungo kayo sa tindahan ni Quiroga upang kunin ang mga armas na ipinatago ko. Sa pag-alis niyo doon, nakayatin niyo lahat ng mga tao na gustong sumama sa inyong pag-aalsa. Ang mga duwag ay inyong patayin. Lahat, Don Simon? Oo, Basilio. Lahat. Lahat ng walang tapak na lumaban-laban sa Kastila. Ano na lang sasabihin ng daigdig sa atin, Don Simon? Magagalak ang daigdig. Papalakpakan tayo ng daigdig dahil sa mga masasamang gagawin natin. Mas lalo tayo makakahakot ng maraming kasabi kaysa sa mga nagawa ng mga mahuhuli. Ha! Tama yan, Don Simon. Tama lang yan sa daigdig na walang pagpapahalaga sa mga babae. Anong gagawin natin para sa daigdig na itong walang pakundangan sa akin? Ganyan nga, Basilio. Yan ang mga salitang gusto kong marinig mula sa iyong bibig. Mamayang gabi, magkita tayo sa labas ng San Sebastian. At pagkasabit ng ikasyam, dapat wala ka na sa daang Adluwago eh. Sige, Don Simon. Sige, Basilio.
kayo, halika na dito. Aray. Aray. Teka, sandali. Nahihirapan na ba kayo doon, Simon? Ang aking paghihirap ay malapit nang matapos, Padre. Lason! Anong ginawa mo? Huminahon kayo, Padre. Ang nagawa ay nagawa na. Ngunit may panlunas dyan. Natatangin ko na lamang kahilingan ngayon bago ako mamatay, Padre. Ay isisiwanan ko ang aking lihim. Mauumpisal ako sa iyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Napalagay ay patay na ngayon. Noong panahon, ako ay naparito muli upang pakasalan ng aking iniibig na si Maria Clara. Nawala ang lahat sa akin. Ang aking pangalan, kayamanan at pag-ibig. Ako ay naligtas lamang ng aking kaibigan si Elias. At pumunta ako ng Cocyoba. At doon nakilala ko ang Kapitan General. At sumunod ako sa kanya at muli pupunta dito. Patawarin kayo ng Diyos, Simon. Alam ng Diyos ang inyong mga tiniis. Binigoon niya isa-isa ang inyong mga balak. Una sa pagkamatay ni Maria Clara. Sunod sa inyo ang kalooban niya. Ang Pilipinas ay patuloy na magdaranas sa kanyang mga idinari. Ang Diyos ay hindi nagpaparaya kung walang kalayaan, walang katarungan. Ngunit, ipinagkakait niya sa akin ang kanyang tulong. Ngunit ang ginawa mo ay hindi niya maaaring sang-ayunan. Kung gayon, anong maaaring gawin? Gumawa at magtiis. Magtiis? Gumawa? Anong klaseng Diyos siya? Isang Diyos na makatarungan na nagpaparusa sa ating mga kasalanan. Abutin mo ang aking kamay. Tayo na siya. Laking kayamanan! Pagkamatay ni Simon, ay pumunta si Padre Florentino sa dagat upang itapon ang mga alahas ni Simon na siyang punot dulo ng paghihimagsik sa bayan.